Lucy, ano ba? Nasaan na ba yung sandals ko? Ang bagal mo ah! Malditang tawag ni Bianca sa kanyang kapatid. Dali-dali namang bumaba ng hagdan si Lucy nang marinig niya ang boses ni Bianca upang ihatid dito ang nais nito. Pasensya na ate, pinunasan ko pa kasi to kaya ako natagalan. Eto na pala yung sandals mo. Maayos na yun at walang alikabok. Magalang niyang wika rito at padabog na hinablot ni Bianca ang sandals mula sa kamay nito. Sabay matari itong tinaasan ng kilay. Ang bagal mo ah! Alam mo bang malilate na ako sa date ko with Hades? Palibhasa pangit ka kaya walang nagkakagusto sa'yo. Kaya naiintindihan ko kung hindi mo ako maintindihan kung bakit ito mahalaga sa akin. Because no one likes you naman eh. Tsaka ito wag mo nga akong tawaging ate. It makes me feel sick. Nandidiri ako every time I hear you calling me ate. Nakakasuka. Hindi kita pahihintulutan na tawagin akong ate Just to remind you Lucy, hindi kita tanggap. Kahit kailan ay hindi ko matatanggap na kapatid kita. Isa ka lang latak ng kalandian at kamalian ni Papa. Maldita nitong wika at marahas nitong tinulak si Lucy. Napayuko na lang ang dalaga sa ginawa ng kanyang ate upang itago ang nagbabadyang luhang gusto nang pumatak mula sa kaniyang mga mata. Bianca anak, you're so beautiful pero bakit ang init-init ng ulo mo? You should calm yourself at huwag kang ma-stress. Usosyo ng ina nito habang papanhik ito sa hagdan. Kasi tong si Lucy ang tagal ba namang kumilos? I have a date with my Hades at eto siya, parang pagong kong kumilos, ang kupad-kupad. Sumbong nito sa ina at binalingan ni Doña Beatriz ng masamang tingin si Lucy. Mama, pasensya na po sa pagiging mabagal. Pinunasan ko pa kasi yung sandals niya kaya medyo natagalan ako. Paliwanag niya sa Doña pero tinaasan lang din siya nito ng kilay. Aba Lucy, ayusin mong trabaho mo pagdating sa pagsisilbi sa anak ko. Lalo na kung may date siya kasama si Hades. Hindi siya pwedeng malate kahit isang minuto lang. Isa pa, don't call me mama. Hindi mo ko ina. Call me ma'am. Kasambahay kita dito sa pamamahay ko at hindi kita anak. Pasalamat ka nga'y pinahintulutan ko pa si Hector na papasukin ka rito sa pamamahay namin kahit na hindi ka welcome. Sige na, sa kusina. Maldita nitong utos sa dalaga at mabilis namang lumisan si Lucy mula sa paningin ng mag-ina. Akmang papasok na siya sa kusina nang makasalubong niya ang Don. Lalampasan sana niya ito ngunit maagap siya nitong hinarang. Are you crying, Lucy? Nag-aalalang wika sa kanya ng kanyang ama at inilingan niya ito. Hindi po, napuwing lang ako kaya ako naluha. Palusot niya rito. Don't lie to me anak. Inaway ka na naman ba ng ate mo? Usisa nito sa kanya. Pero kahit sabihin man niya ang totoo dito, ay wala naman itong gagawin para sa kanya dahil si Doña Beatriz lang naman ang hari. Hindi po papa, wala po ito. Papa aalis na po ako dahil magluluto pa ako Pasensya na. Agad niyang paalam rito at madali ang iniwan ang kanyang amang mag-isa. Nang makarating si Lucy sa kusina ay doon niya pinakawalan ang mga luhang kanina pa nais bumagsak mula sa kanyang mga mata. Bilang anak sa labas ay sobrang sakit ito para sa kanya. Sa pamamahay ng kanyang sariling ama ay nagpapaalila siya sa tunay nitong pamilya para sa perang nais niya sa kanyang ina. Siya ay isang 22 anyos at anak ng kanyang papa sa katulong nito noon at yun ay ang kaniyang ina. Sa madaling salita ay naging tunay na mahal ng Don Hector ang kaniyang mama. Ngunit dahil sa mayaman si Hector ay napilitan itong magpakasal kay Beatriz. Subalit ang puso ng kanyang ina para kay Hector ay malalim. Matagal na panahong iniwasan ng dalawang isa't isa ngunit dahil sa bugso ng damdamin ay nabuo nila si Lucy. Habang may 2 taong gulang na anak si Hector kay Beatriz, ay pinagbubuntis din si Lucy noon ng kaniyang ina. Batid ni Lucy na hindi siya tanggap sa pamamahay ng kaniyang ama ngunit kailangan niya ng pera dahil na comatose ang kaniyang ina. Humingi siya ng tulong pinansyal sa kaniyang ama ngunit sa tulong na dapat kusang ibibigay ay tutol si Beatriz. Sabi nito na bawat sentimo ay dapat niyang paghirapan at pagsikapan. Mahirap man para kay Lucy ay tiniis niya ang lahat. Ang mahalaga para sa kanya ay may maibayad siyang pera para sa kanyang ina na kasalukuyang nasa ospital. Kaya ko to. Basta para kay mama ay kaya ko.
Aniya sa kanyang isipan upang palakasin ang kanyang sarili at binaliwala niya ang lahat ng pait at sakit kung paano siya itrato ng dalawang malditang babae sa buhay ng kaniyang ama. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang nakikipag-date si Bianca sa binatang si Hades. Papasok pa lang ang binata sa naturang restaurant ay nakuha na nito ang lahat ng atensyon ng mga kababaihan. Si Hades ay matangkad at makisig. Meron din itong isang angking kagapuhan. Tipong kahit mga babaeng may asawa na ay mahuhumaling pa sa kanya. "Babe!" Maarte at may klas na sambit ni Bianca nang makita ang binata. Masaya itong tumayo mula sa kanyang kinaupuan at sinalubong ng halik ang binata. Agad namang niyapos ni Hades ang bewang ng kanyang fiancé. Ang gwapo at ang ganda nila. Sobrang bagay sila sa isa't isa. Para silang mga modelo. Wika ng isang customer habang humahanga kina Hades at Bianca. Si Bianca ay hindi rin may pagkakailang maganda. May mahaba at medyo kulot itong buhok na mas nagpalitaw sa natural nitong ganda. "Pasensya ka na babe, nalit ba ako?" Masuyong wika ni Hades sa kasintahan na siyang inilingan ng dalaga na may ngiti sa mga labi. "Hindi, kararating ko lang." Nang mag-order ang mga ito ay bahagyang nag-usap ang mga ito. "You look great as always, babe. Everyone is looking at you." Wika ni Bianca sa binata na may pagpapala sa tinig nito. "It's because I'm pretty handsome, right?" Ngising biro pa nito sa kasintahan. "Yeah, and I'm proud to be your girlfriend, Hades." Saad nito at seryosong tinitigan ni Hades ang dalaga sa mga mata. "Babe, bakit ganyan ang mga tingin mo sa akin? May gusto ka bang sabihin?" Takang usisa nito sa kaniyang nobyo. "Babe, I just have one question. Alam mo na malapit na tayong ikasal. And I wonder one thing. Alam kong gwapo ako. And I'm blessed to have this face on my head. But I just wonder something. What if I get ugly? Will you still love me?" Seryoso niyang saad at napakurap mata si Bianca sa naging tanong nito. "What if you get ugly? Babe, hindi ka magiging pangit. And if maging pangit ka man, ay mamahalin pa rin kita ng wagas sa totoo. Utang na loob ko sa iyong lahat. Imagine, nalubog na sana kami sa utang kung wala ka. So tell me, paanong hindi kita mamahalin when you show kindness to me and to my family? I love you so much, Hades, kahit ano pang maging itsura mo." Wagas nitong saad sa nobyo. Nang marinig ang magandang kataga mula sa mga labi ni Bianca, ay lubos na lumigaya ang puso ng binata. "I love you too, babe. I love you so much. I promise that you will live like a queen for the rest of your life with me." Nagagalak nitong saad sa nobya, sabay ginagap ang kamay nito at maiksing hinalikan. "Matapos nating mag-dinner dito, I will bring you to a place, and I'm sure that you will love that place." Dugtong nito at muling siniil ng halik ang kamay nito. Bahagya pang nag-usap ang dalawa at pagkatapos nilang mag-dinner, ay dinala siya ng binata sa isang lugar nang nakapiring ang kaniyang mga mata. Nang marating ang paroroonan, ay tinanggal na ni Hades ang piring nito. "Surprise!" Masaya nitong sambit habang si Bianca naman ay namamanghang inikot ang kaniyang paningin sa buong paligid. "Wow! Ang ganda dito! Is this your new condo? Ang ganda! Parang mapapadalas akong bumisita dito ah." Maligay nitong wika at masuyong hinawakan ni Hades ang kaniyang bewang. "No, this is not my condo. Binili ko ito para sa'yo." Saad nito na siyang ikinalaki ng mga mata ni Bianca. "Talaga? Akin to? Akin talaga to?" Malapad ng ngiti nitong sambit sa nobyo. "Yes, this is all yours. Do you like it?" "I like it so much, babe. Thank you. Thank you, thank you." Paulit-ulit nitong sambit at mariing ginawaran ng halik ang nobyo. Sa loob ng ilang araw na pananatili ni Bianca sa kondong binigay sa kanya ni Hades ay naging maganda ang kaniyang pamumuhay. Mula sa luho at pera ay biniyaya sa kanya ng binata. Niregaluhan din siya nito ng sariling Lamborghini. Nang biglang sa isang iglap ay nagbago ang lahat. Tinupok ng nagbabagang apoy ang kondo ni Bianca.
malakas ang apoy dahil halos lahat ng katabi niyang unit ay nag-aalab din. Natatakot siyang lumabas dahil sa laki ng sunog at bawat mga materyales ay nagsisilaglagan. Habang sa kabilang banda naman ay hindi mapakali si Hades. Kanina pa niya tinatawagan ang kanyang nobya ngunit hindi ito sumasagot nang biglang nakatanggap siya ng tawag mula sa ina ng kanyang nobya. Hindi nagpatumpik-tumpik pa si Hades at agad niya itong sinagot. Hades! Ang ano ko, si Bianca! Nasa panganib si Bianca! Ang kondo, Hades! Nasusunog ang kondo! Ulat nito sa kanya. Nang marinig ang kahindik-hindik na balita ay walang sinayang na oras ang binata. Agad niyang nilisan ang kanyang opisina at mabilisang pumasok sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito. Nang marating ang building ay agad siyang hinarang ng bumbero. Gayunpaman ay hindi siya nagpapigil rito. Binaliwala niya ito at pumasok sa naturang building. Walang ibang laman ang kanyang puso pati na ang kanyang isipan kundi si Bianca lamang. Ang kanyang puso ay binalot ng takot at kaba. Takot na mawala ng babaeng lubos niyang minamahal. Nang marating ang 9th floor ng building, ay bumulaga kay Hades ang galit na apoy pero hindi niya yon alintana. Sinuong niya ang malakas na apoy para sa kanyang nobya. Ang lawak ng apoy ay aabot hanggang sa 12 units. Agad niyang tinawag ang pangalan nito ngunit hindi ito sumasagot. Hinanap niya ito sa kahit saang sulok ng unit hanggang sa natagpuan niya ito sa loob ng closet at walang malay. Agad niya itong binuhat upang ilabas sa naturang silid subalit isang materyales ang tumama sa kanya at napasama ang kanyang isang paa. Gayunpaman ay hindi ito naging hadlang sa kanya. Iginapang niya ang kanyang nobya hanggang sa isang bumbero ang dumating para sa kanilang dalawa. Kinuha ng bumbero si Bianca mula sa mga kamay ni Hades at saktong aabutin sana ng bumbero ang kanyang kamay upang ilayo sa sunog nang biglang nagsilaglagan ng ibang materyales at ibang bahagi ng semento sa harap nila ng bumbero, dahilan upang makulong siya sa loob ng silid. Sir! Sir! Nag-aalalang sigaw ng bumbero mula sa labas ng silid upang siguraduhing ligtas si Hades. Please, save her! Save my fiancé! Sigaw niya mula sa loob at wala siyang pakialam sa kanyang sarili bago siya nawala ng malay. Simula sa araw nang nangyari ang sunog ay walang naging balita si Bianca tungkol sa kanyang fiancé. Ilang ulit na siyang bumalik sa mansyon para kay Hades ngunit mahigpit na ipinagbabawal ng pamilya ng binata ang kahit sino mang bisita at kasama na doon si Bianca. Sa hindi na kaya ng damdamin ay inutusan ni Bianca ang kanyang inang makiusap sa ina ni Hades at kasalukuyang naghihintay siya sa pagbabalik nito para sa balitang ihahatid nito sa kanya. Bianca! Anak! Nagmamadaling sambit ni Beatrice na kabubungad pa lamang sa pintuan at dali-dali naman siyang nilapitan ng dalaga. Mom, kumusta? Kumusta ang pagpunta mo doon? May balita ka na ba? How is my Hades? Kumusta ang fiancé ko? Agad nitong tanong sa ina at dalawang kamay siya nitong hinawakan. Calm down anak. Before I tell you the news maupo muna tayo. Pampakalma nito sa anak at umupo sila sa sofa. Anak, listen to me. Hindi magandang balita ang dala ko sa'yo, but a bad one. Anito sa anak. Mom, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Please tell me everything. Apura niya sa ina. Anak, Hades is alive and fine, but he is no longer your Hades. Ulat nito na ikinasalubong ng dalawang kilay ni Bianca. What do you mean, Mom? Hades is a freak. He is now an ugly man. Pinayagan ako ng mama niya kanina na makita si Hades but I didn't see his face. His face was covered by a mask. Sira na ang mukha niya anak. Pangit na siya at sobrang layo mula sa itsura niya noon. Ulat nito ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Bianca. That can't be, Mom. I mean, hindi pwedeng masira ang mukha niya. I don't believe you, Mom. Saad nito at una pa itong nag-alala sa mukha ng binata kumpara sa nararamdaman nito. Anak, totoo ang sinasabi ko. Hindi na siya ang Hades mo. Hindi na rin siya mayaman. He is now an ugly and useless man.
Nakita ko pa ngang ibang sunog sa kanyang mga kamay and it's disgusting. Wala na siyang yaman, anak. Bukod sa pangit ay inalisan na rin siya ng kanyang mga magulang ng yaman at karapatan sa kumpanya. Sabi ng kanyang mga magulang that Hades can't run the company anymore dahil wala na itong mukhang ihaharap sa lahat. Hades is nothing now, anak. Baka matakot pang mga kasosyo nila sa mukha ni Hades ngayon pag nagkataon. Sambit nito na may pandidiri sa mukha ng binata. Mom, that can't be. Paano na ako kung wala na ang lahat sa kanya? Ano yon? Magiging useless na rin ba ang buhay ko kasama siya? I won't believe anything you said, Mom. I need to see him. I need to see Hades. Anito sa ina at madali ang nilisan ang kanilang pamamahay. Nang marating ang mansyon ay walang kahit isang pumigil kay Bianca. Bagkus ay sinalubong siya ng ina nito. Hades is in his room. Pahintulot nito sa kanya at tinungo ang silid ng nobyo. Pagbukas niya sa pintuan nito ay naabutan niya si Hades na gising at nakaupo ito sa kama at may suot itong maskara. Sunod-sunod siyang napalunok ng kanyang sariling laway dahil ngayon pa lang ay batid na niyang totoo ang sinasabi ng kanyang ina. Sinuyod niya ang itsura ng kanyang nobyo at nakita niya ang mga bakas ng sunog sa dalawang kamay nito. Disgusting! Sad niya sa kanyang isipan habang nandidiri sa mga sariwang sugat nito sa kamay. Bianca, now that you see me this way, do you still love me? Seryosong tanong ni Hades sa kasintahan habang ang boses nito ay naghihintay ng magandang sagot. I don't know. Alin lang nitong sagot. I mean, you're burnt. And maybe I need to see your face before I can give you an answer. Saad nito sa binata na siyang ikinadismaya nito. My face? Dismayadong turan niya sa nobya dahil inaasahan niyang kakamustahin muna nito ang kalagayan niya mula sa nakakamatay na sunog. Ngunit mas nauna pa itong mag-alala sa mukha niya. Yeah, syempre I have to decide, Hades. Hindi naman ako pwedeng maglakad sa daan with Hindi nito madiretsang sagot ng iniabot ng binatang isang litrato sa kanya. Nang makita ang picture, ay agad nanlaki ang mga mata ni Bianca na animoy natatakot ito sa taong nasa picture. Who is this? Sino to? Sinong halimaw to, Hades? Nandidiri at natatakot nitong sambit habang nakatingin ito sa taong pangit na nasa picture. Ang puso ni Hades ay agad na binalot ng lungkot at bighati. Litrato pa nga lang ang nakikita nito ay halimaw na siya nito kung tawagin. That's me, Bianca. Ganyan ang mukha ko ngayon. Now, tell me, do you still love me kahit na ganito na ang itsura ko? Bilang fiancé ko, pakakasalan mo pa rin ba ako kahit ganito na ako? Isang pangit and a powerless man. Walang mukha at walang yaman. Of course not! Mabilis nitong sagot sa nobyo. Dahil sa mariin na sagot na yon, ay napayuko na lang si Hades sa sobrang sakit na mga katagang binitawan nito para sa kanya. Halos 3 taon din silang naging magkasintahan ni Bianca at 2 buwan na lang ang hihintayin sa nakatakda nilang kasal. Ang buong akala niya ay tunay siya nitong mahal. Binigay niya lahat ng pagmamahal para dito. Binigay niya rin ang lahat dito mula sa material at pera. Maging ang sarili niyang buhay ay handa niyang ibigay para rito sa pag-aakalang mahal siya nito ng totoo. Ngunit hindi pala. Ang lahat pala ay akala lang niya. Sabi mo mahal mo ako kahit pumangit man ako. I thought you mean it, Bianca. Akala ko, totoo lahat ng sinabi mo sa akin. Nasasaktan niyang wika dito pero tila walang pakialam si Bianca sa nararamdaman niya. Yes, I said it. Pero hindi ko naman sukat akalain na magiging ganito ko kakapangit, Hades. Hindi ko kayang maglakad kasama ang isang pangit na kagaya mo. Isa pa, wala ka na ring pera. So how can I live my life with you? I'm sorry, Hades, but let's cancel the wedding. You and I is over. Anito, at madali ang nilisan ng silid ng binata na animoy napapaso ito kapag kaharap ang dating nobyo. Habang si Hades naman ay naiwang bigo sa loob ng kanyang silid.
Hindi niya sukat akalain ng babaeng handa na sana niyang alayin ng pagmamahal, pati na ng kanyang buhay ay isa palang huwad. Si Bianca ay isa lang pala sa mga natural na mga babaeng walang ibang gusto, kundi ang kanyang yaman at muka. Nagtiwala siya sa malabulaklak nitong salita noon na hindi naman pala totoo. Nang makalis ang dalaga ay pumasok ang ina ni Hades. "Mom, please leave me alone right now. Gusto kong mapag-isa." Malumbay niyang saad sa kanyang ina at mabigat sa loob itong bumuntong hininga. Bilang isang ina ay mahirap para sa kanya ang makita ang kanyang anak na nahihirapan at nasasaktan. Iniwan ng Doña Greta si Hades na may galit sa kanyang puso. Hindi siya papayag na tapak-tapakan ng isang babae ang puso at pagkatao ng kanyang uniko iho. Kinabukasan ay nagtataka si Bianca nang makita niya ang kanyang mga magulang na problemado at mahinang nag-uusap. "Mom, Dad, ano at parang may malalim kayong problema? Ano bang nangyari sa inyo?" Kunot noon niyang tanong sa mga ito. "Bianca, pupunta ang Doña Greta ngayon dito sa pamamahay natin at may banta ang Doña sa atin. Kapag hindi ka nagpakasal kay Hades ay aalis sila bilang big investor sa kumpanya natin. At kapag nangyari yun ay maghihirap tayo. Mahihirapan tayong maghanap ng big investors, anak." Wika sa kanya ng kanyang ina at disgustong napailing si Bianca. "At ano ngayon? Will you force me to marry him? The bastard in the ugly Hades, Mom? Hindi pwede. I deserve more. Hindi ako nababagay sa kanya. Hindi kami bagay." Reklamo nito sa ina nang bumungad sa kanilang pintuan si Doña Greta. Sinalubong nila ang Doña ng may buong respeto at pagpapakumbaba. "Doña Greta, gusto mo ba ng tea? Ipagtitimpla kita." Magalang na wika ni Beatriz sa Doña. "Hindi na kailangan. Hindi naman ako magtatagal dito. Gusto ko lang namang kunin si Bianca mula sa inyo upang magpakasal sa anak ko. Tutal, nakatakda naman silang ikasal, hindi ba?" Anito at mabilis itong tinutulan ni Bianca. "No! Hindi ako papayag! Hindi ako magpapakasal sa pangit mong anak!" Pangahamak nito kay Hades na siyang ikinataas ng kilay ng Doña. "After all he did for you, Bianca? Ganyan ang magiging trato mo sa anak ko? He risked his life for you. Dapat ngay magpasalamat ka dahil kung hindi dahil sa anak ko, ay malamang ang mukha mo ang nasunog ngayon. At kung malas ka pa'y maaring pinaglalamayin ka na ngayon. Kaya anong karapatan mo para hamakin ang anak ko?" "Doña Greta, maganda akong babae. Mas may nararapat para sa akin at hindi yun ang anak mo." "Then, maghirap kayo. Simula sa araw na ito ay gagapang kayo sa hirap. Nasira ang mukha ng anak ko dahil sa inyo. Nasira ang buhay niya dahil sa iyo, Bianca. At dahil ganyan na ang anak ko, I'm afraid na wala ng babaeng magkakagusto sa kanya. Kung hindi magpapakasal si Bianca kay Hades, ay babawiin ko ang lahat mula sa inyo. Mula sa pinakamaliit na sentimo. Tandaan nyo na malaking pagkakautang nyo sa pamilya namin. I need someone that can take care sa anak ko. A woman who can love my son. Isang babaeng makakapagbigay sa akin ng apo na papalit sa kanyang ama balang araw. At kung hindi yan magagawa ni Bianca ay ilalagay ko kayo sa pinakarurok ng basurahan at lahat kayo ay aamagin, lalangawin. Tandaan nyo yan." Mariing pagbabanta nito at natakot si Bianca maging ang mga magulang nito. Donya, kailangan mo lang naman ng isang babaeng magpapakasal kay Hades, hindi ba? At hindi mahalaga kung si Bianca yon, hindi ba? Kung yan lang ang problema, may ibibigay ako sa inyo. Sandali lang." Anito sa Donya at dali-daling hinanap nito si Lucy. Nang makita si Lucy, ay marahas niya itong hinawakan sa braso at napalingon si Lucy dahil sa gulat. "Ma'am Beatriz?" Usal niya sa pangalan nito at hinila siya nito sa isang sulok. "Lucy, gusto mong mabayaran lahat ng utang mo sa ospital, hindi ba? Total, nagkakasawa naman na tayo rito sa pamamahay na ito. Nais kong huwag ka nang magreklamo sa ipapagawa ko sa'yo. Magpakasal ka sa isang lalaki ngayon at ipapangako ko sa'yo na babayaran ko lahat ng utang mo sa ospital matapos mong ikasal kay Hades." Anito at hindi na nito binigyan ng pagkakataon na magsalita ang dalaga. Bagkusay, hinila niya ito paharap sa Doña Greta. "Siya, handa siyang magpakasal sa anak mo, Doña Greta."
Aniya sa Donya. Lumapit ang Doña Greta kay Lucy at inilahad nito ang litrato ng anak. He is my son. Are you sure na gusto mong magpakasal sa kanya? Tanong nito sa kanya at isang kurot sa tagiliran ang iginawad ni Beatrice sa kanya. Hudyat na hindi siya pwedeng humindi. Opo, magpapakasal po ako. Walang atubili niyang sagot at dahil doon ay hindi makapaniwala si Doña Greta sa mabilisang sagot ng dalaga. Mabibilang lang sa daliri ang mga babaeng may wagas na puso at kayang magpakasal sa isang pangit. Habang si Lucy naman ay wala siyang pakialam kung sino ang pakakasalan niya. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang ina niya. Nang matapos ang pag-uusap ay dinala ni Doña Greta ang dalaga sa mansyon. Lucy, right? Opo, Doña. Okay, Lucy. Hindi mo muna pwedeng makita ang magiging asawa mo. At sa araw na ng kasal bago mo siya pwedeng makita. Bawal umatras sa kasal, Lucy. Pumayag kang maging substitute ni Bianca at kailangan mong panindigan ang desisyon mong ito. Feel at home sa bahay na ito and live like it's yours. Saad ng Donya sa kanya at pinaalalayan siya nito sa isang katulong para sa kaniyang magiging kwarto. Ang buhay ni Lucy sa bagong bahay ay biglang nag-iba. Halos prinsesa siya kung ituring ng karamihan ngunit hindi siya sanay sa mga yon hanggang sa sumapit na ang araw ng kanyang kasal kay Hades. Kasalukuyang inaayusan ngayon si Lucy ng kanyang makeup nang matapos ay sumulpot ang kanyang kapatid sa kaniyang silid. How is my sister? Mapaglaro nitong wika sa natatawang tinig. How does it feel marrying an ugly man, Lucy? A useless and faceless man. Masaya, hindi ba? Okay na yan. At least, nabigyan ka ng magiging asawa at hindi mo na kailangang maging manang. Yun nga lang daig mo pang nakapangasawa ng unggoy. Pangiinsulto nito sa kanya. Ate, wala akong pakialam kung anong sasabihin mo sa akin. Basta't pagkatapos kong magpakasalay, ibigay niyo sa akin ng nararapat. Anya rito at nabaling ang kanyang atensyon sa isang kasambahay na kabubungad pa lamang sa pintuan. Ma'am Lucy, hinihintay ka na po ng bridal car sa labas. Saad nito sa kanya at iniwan ang kaniyang kapatid. Pagkarating sa simbahan, halos hindi makapaniwala si Lucy sa kanyang nakikita at naririnig. Sinasabi ng lahat na walang yaman ang kaniyang magiging asawa, pero napakaingrande ng kanyang kasal. Ngunit ang mga tao sa paligid ay mapanghamak. Lahat ng mga ito ay pinagtatawanan siya. Lahat ay tinatawag siyang kawawa sa pagpapakasal sa isang pangit na binata na walang nagawa kundi ang magtago sa likod ng maskara. Ang puso ni Lucy na puno ng awa sa kanyang sarili. Ngunit higit siyang naawa sa kanyang magiging asawa sa samot-saring pangahamak ang kaniyang naririnig para rito. Mabilis na nag-umpisa ang kasalan at sa harap ng altar ay pinakasalan niya ang lalaking nakamaskara. Nang matapos ang kasal ay dumiretso ang dalawa sa isang bahay na hindi kalakihan. Okay ka lang ba sa bahay na ito, Lucy? Don't worry, I can file a divorce for you. Pagkatapos mo magsilang ng sanggol para sa akin. Sa ngayon ay pagtiisan mo muna ako. Malamig na wika ni Hades at hindi umaasang may magmamahal pa sa kanya. Sige, at habang magkasama tayo ay gagawin kong lahat bilang asawa mo. Sagot niya rito at isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sa pagsasama ni na Lucy at Hades ay naging maganda ang kanilang pagsasama. Hindi naramdaman ni Hades ang pagdidiskrimina ni Lucy sa kanya sa kabila ng kanyang itsura. Ang bahay ng dalawa ay may kaliitan lamang at marami pang dapat ayusin. Kasalukuyang nakapamewa ngayon si Lucy habang nakatingin sa mga bintana. Gusto niya itong lagyan ng kurtina pero masyado itong mataas at tsak niyang mahihirapan siya sa kanyang gagawin. Kumuha siya ng silya at pinatungan niya ito ngunit kulang pa rin ang kanyang tangkad upang maabot ito. Pinaunat pa niya ang kanyang kamay at tiningkayad ang kanyang mga paa upang mas maabot ang dulo ng kurtina. Subalit pwede nang maghiwalay ang kanyang mga buto pero hindi pa rin niya ito naaabot. Nang biglang isang broskong tinig ang nagsalita na nagpatindig ng kanyang mga balahibo sa katawan.
I'm seeing your undies. Sambit nito na kinagulat ni Lucy. Dahilan upang mawalan siya ng balanse sa katawan at napapikit na lang siya sa takot habang hinihintay na sumakit ang kaniyang katawan. Nang makita ni Hades ang pangyayari, ay wala siyang sinayang na oras at maagap niya itong sinalo. Dahan-dahang iminulat ni Lucy ang kanyang mga mata nang maramdamang hindi lumagapak ang kaniyang katawan sa sahig. Sa pagbukas ng kanyang mga mata ay napagtanto niyang nasa bisig siya ng kaniyang asawa. Just tell me when you need help. Nag-aalalang wika ni Hades sa kanya. Maayos na sanang lahat ng maramdaman niyang nakasakop ang isang kamay nito sa kaniyang dibdib. Agad na binalot ng pamumula ang kaniyang muka sa labis na kahihiyan para sa kaniyang sarili. Bastos! Agaran niyang sigaw sabay sampal sa binata at pumalag na parang kitikiti dahilan upang mabitawan siya ni Hades at lumagapak ang kaniyang balakang sa sahig. Aray ko! Nabali yata yung tadyang ko! Namimilipit niyang wika habang hawak-hawak ang napuruhan niyang parte. Gayunpaman ay sinika pa rin niyang makatayo. Ano bang problema mo? Ikaw na nga tong tinutulungan tapos ikaw pa tong nananampal. Won't you even thank me? Reklamo niya rito habang si Lucy naman ay dalawang kamay niyang niyakap ang kaniyang dibdib. Che! Tutulong ka sabay manghihipo? Okay na sana eh. Magpapasalamat na sana ako kaso ang sipag din ng kamay mo no? Mataring niyang wika rito. Napangiti naman si Hades sa inasal ng asawa. You mean, wala pang ibang lalaking nakahawak dyan kundi ako pa lang? Tanong nito at muling binalot ng hiya si Lucy at hindi ito nakasagot. Look Lucy, I'm your husband and there's nothing wrong kung humingi ka ng tulong sa akin. And there's nothing wrong kung may mahawakan man ako sa katawan mo. After all, you are my wife. Dugtong nito at napakagat ng sariling labi si Lucy. Wala siyang maisagot sa binata at totoo din naman ang sinasabi nito sa kanya. Dadating din ang araw na ipagkakatiwala niya ang kanyang katawan dito dahil obligasyon niyang bigyan ito ng anak. Okay lang ako, kaya kong sarili ko. Tanggi niya rito at maayos na tumayo kahit na kumikirot-kirot ang kaniyang balakang. Hindi na niya pinansin si Hades at muli siyang pumatong sa silya at nagmatigas. Subalit sa muli ay hindi niya pa rin ito maabot. Sigurado ka bang ayaw mo ng tulong ko? Muling tanong nito sa kanya. Ang kulit, kaya ko nga. Pagmamatigas niya rito, habang si Hades naman ay napapailing sa katigasan ni Lucy. Lumapit siya rito at pinasok ang kanyang ulo sa gitnang hita nito upang buhatin ito at tulungan. Hades! Anong ginagawa mo? Hades! Tarantang wika niya at nag-aalala siya sa kanyang hita dahil paano kung makita nito ang kanyang gitna. Bakit pa kasi sa dami-dami ng araw ay ngayon pa niya nakalimutang magsuot ng short, pansapaw. Huwag ka nangang pumalag. Umupo ka na lang sa balikat ko. Kita mong hindi mo nga abot, pinipilit mo pa. Ang tigas din ng ulo mo eh. Aniya sa asawang ngunit nagmamatigas pa rin ito. Ayoko nga! Naiilang nitong tanggi kay Hades. Uupo ka o titingala ako? Banta nito at kay bilis nagbago ang utak ni Lucy. Oo na, ito na nga eh. Uupo na nga eh. Ito na oh, ito na. Natatakot nitong sambit at baka tumingala nga ito at makita ang kanyang tinatagong kabebe. Umupo siya sa balikat ng kanyang asawa habang ang kanyang puso ay parang luluwa na mula sa kanyang dibdib sa labis na kaba. Nang makaupo sa balikat nito, ay naramdaman niyang pagdikit ng kanyang parte sa liig nito na siyang labis niyang ikinahiya at nais na niyang matunaw na parang yelo. Diyos ko, kunin niyo na po ako. Ibalik niyo na lang ako mamaya. Aniya sa kanyang isipan. Ang lusog naman pala. Mahinang sambit ni Hades at biglang nabuhay ang kaniyang katawang lupa. May sinasabi ka ba? Mataray niyang tanong dito. Wala. May narinig ka ba? Sagot naman ito. Hindi na pinansin ni Lucy ang asawa bagkus ay minadali niya ang kaniyang trabaho. Habang kinakabit ni Lucy ang kurtina,
ay naramdaman niyang paghawak ni Hades sa dalawa niyang hita at tila para bang may gagamba ang gumagapang sa kanyang katawan mula sa hita hanggang batok. Ibaba mo na ako, dali! Apura niya rito at binaba nga siya nito. O diba, ang dali lang matapos. Sa susunod kasi humingi ka ng tulong sa akin. Anito kay Lucy sabay napahawak ito sa kanyang leeg. Ang init Aniya sa kanyang isipan. Simula ng araw na yon ay may ilangan man ay naging komportable ang dalawa sa presensya ng bawat isa. Bawat isa sa kanila ay ginagampanan ang papel bilang bagong mag-asawa. Kinabukasan ay maagang nagising si Lucy at agad siyang gumayak para sa almusal nilang mag-asawa. Ang sarap ng ulam Ikaw ang nagluto? Casual niyang tanong sa dalaga na para bang nagkakapalagayin sila ng loob. Oo, maaga talaga akong gumising kasi sabi mo may lakad ka sa negosyo niyo. Pero teka Hades, sabi wala ka nang mamanahin. Pero bakit pupunta ka pa rin sa kumpanya niyo? Sabi mo wala tayong pera pero bakit hindi mo ako pinapatrabaho? Taka niyang tanong dito. Lucy, bilang asawa ko ay kailangan mo lang manatili sa tabi ko. Isa pa oo, at hindi na ako nagpapatakbo ng kumpanya namin pero isa pa rin akong tagapagmana. Kaya may pakialam ako sa kumpanya namin. Saad niya rito at hindi na nagtanong pa si Lucy bagkus ay pinagsilbihan niya ang plato ng kanyang asawa nang biglang hawakan nito ang kanyang kamay. Napatigil si Lucy na animoy malakuryenteng hatid sa kanya ng binata, sabay nagtama ang kanilang mga mata. Hades, sabihin mo lang kung tama nang nilagay ko sa plato mo. Pabigla-bigla ka kasi, nakakagulat. Anya rito at hindi niya batid kung ano pang dapat niyang sabihin. May 1 linggo na silang nagsasama ngunit ni minsan ay hindi pa nila nagagawa ang gawaing mag-asawa. Lucy, bakit ka mabait sa akin? Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong nito sa dalaga. Bakit naman ako matatakot sa asawa ko? Masuyo at malambing niyang turan sa lalaki. Mabait si Hades sa kanya at magalang. Sa panahon na kasama niya ito ay binigyan niya ito ng respeto at pagmamahal kahit na panandalian lamang ang kanilang pagsasama. Sa oras na mabigyan niya ng anak si Hades ay tapos na ang kaniyang tungkulin. Liar. Mariing salungat ni Hades sa kanya. You were only acting, Lucy. Kagaya ka rin niya. Katulad ka rin nila. Dugtong nito. Nang makitang puot at galit sa mga mata ni Hades ay nakaramdam ng lungkot si Lucy. Sa mga mata nito ay nakikitaan niya ito ng pagdadalamhati. Marahan niyang ginagap ang kamay nito at naramdaman niyang pagluwag ng pagkakahawak nito sa kaniyang kamay. Hades, ako ay ako. Sila ay sila. Alam kong may masakit kang pinagdaanan noon at wala akong balak na dagdagan yun. Isa lang ang masasabi ko, Hades. Aalagaan kita at mamahalin kita hanggang sa hindi mo na ako kailangan. Anya rito. Sa mga katagang yon ay napukaw ang puso ni Hades. Napagtanto niyang si Lucy ay iba sa mga naunang babae sa buhay niya. Matapos magsalo ay umalis ang dalawa sa kanilang pamamahay upang magtungo sa kani-kanilang pupuntahan. Kasalukuyang nasa pamamahay ngayon ni Doña Beatriz si Lucy upang singilin ang kanilang naging kasunduan. Ma'am Beatriz, nandito na po ako upang kunin ang perang napagkasunduan natin. Magalang niyang wika rito at pinagtaasan lang siya nito ng kilay. Anong pera? Wala akong natatandaan na may kasunduan tayo, Lucy. Anito na parang wala itong alam. Anong wala? Sabi niyo kapag nagpakasal ako kay Hades ay ibibigay niyo sa akin ng perang pambayad sa ospital. Ma'am Beatriz, nangako ka. Halos magmakaawa niyang sambit rito pero ninisihan lang siya nito. I'm sorry pero wala akong natatandaan na nagkaroon tayo ng kasunduan. Tanggi nito sa kanya sabay talikod. Hindi matanggap ni Lucy na basta na lamang kinalimutan ni Beatriz ang kanilang kasunduan dahilan upang marahas niya itong hinawakan sa braso. Ma'am Beatriz, nangako ka po sa akin. Ibigay niyo sa akin ang perang kailangan ko. Anya rito
at hindi nagustuhan ng Donyang pagkakahawak ni Lucy sa kanya. Bastos ka! Galit nitong saad sa dalaga, sabay malakas itong sinampal. Anong karapatan ng anak sa labas na hawakan ako? Wala kang karapatan hawakan kahit konting balat sa katawan ko, Lucy. Wala kang pera sa akin at wala kang mapapala. Umalis ka na, Lucy! Alis! Pagtatabuyan ito sa kanya. Wala namang nagawa si Lucy kundi lisanin ang pamamahay nito habang nanlulumo ang kaniyang puso. Akala niya ay nalutas na ang kaniyang problema ngunit hindi pa pala. Lucy, ang tagal mong bumalik. Saan ka ba nagpunta? Usisa ni Hades nang makita ang kanyang asawa na malumbay at tila wala ito sa saktong mood. Wala. May pinuntahan lang ako. Gusto mo ba ng merienda? Sagot nito sa kanya at akmang tatalikod si Lucy nang mapansin ang pasa sa gilid ng labi nito. Wait. Pigil niya rito at agad na hinawakan ito sa muka. Who did this to you? Bakit ka may pasa? Who hurt you, Lucy? Nag-aalala nitong tanong sa asawa. Wala ito. Nabangga lang ako kanina kaya nagkapasa ako. Huwag ka nang mag-alala. Ayos lang ako. Pagsisinungaling niya rito at kinuha ang kanyang muka mula rito at agad na tinungo ang kusina upang gawa ng merienda ang asawa. Kinabukasan ay muli na namang umalis si Hades para sa kanilang kumpanya. Ngunit ang pasa sa muka ng kanyang asawa ay hindi nagpatahimik sa kanya. Batid niyang may ibang sanhi ang pasa nito at hindi maganda ang kutob niya. Bago nilisan ng pamamahay, ay tinawagan ni Hades ang isa niyang tauhan. Make sure to keep an eye on her. Sabihin mo lahat sa akin kung saan siya pupunta at kung anong gagawin niya. Maliwanag ba? Sambit niya sa kanyang tauhan bago nilisan ang pamamahay nila ni Lucy. Copy, Big Boss. Saad ng tauhan sa kabilang linya. Habang si Lucy naman ay pumunta sa isang shop kung saan lahat ng mga sapatos ay nagkakahalaga ng milyon. May hilig siya sa mga sandals at pangarap niya ang maging sikat na designer. Wala siyang balak bumili at tanging mga mata lang niyang nabubusog sa naggagandahang mga sandals. Sa gitna ng kanyang pag-i-enjoy ay isang tinigang bumulabog sa kanya. Oh, nandito pala ang asawa ng pangit. Bibili ka ba? San dyan ang gusto mo? Yan ba? But I'm afraid na kaya mo yung bilhin. Wala kang pera. And your husband is powerless. So bakit ka nandito? Pangahamak sa kanya ni Bianca. Wala nga akong bibilihin, tama ka. Naaliw lang ako sa mga sandals dito. Pangarap ko pa rin kasing makagawa ng magandang disenyo. Magalang pa rin niyang sagot dito. Oh, kawawa ka naman. Anyway, halika. May isang sandals akong nakita doon. And I want you to put that sandals sa mga paa ko. Anito sa kanya at walang pakialam siya nitong hinila. Bilang nakakatandang kapatid ay wala siyang balak na bastusin ang kanyang ate sa harap ng karamihan. Umupo si Bianca sa malambot na sofa at hinihintay na isuot sa kanya ni Lucy ang mamahaling sandals sa kaniyang mga paa. Ma'am, isusukat ko na po ba sa inyo? Magalang na tanong ng sales lady at nginitian ito ni Bianca. Unfortunately, ayokong ikaw magsuot sa akin ng sandals na yan. Gusto ko, siya. Maarte nitong wika sabay baling ng atensyon kay Lucy. Lucy, isuot mo na nga ang sandals na yan sa mga paa ko. Bilis! Apura nito na para bang katulong niyang kapatid. Marahan siyang lumuhod sa harapan nito at maingat na sinuot ang sandals sa paa ng kanyang ate. Subalit hindi ito magkasya. Aray! Ano ba? Galit na wika ni Bianca sabay sinipa si Lucy. Dahilan upang lumagapak ang puwet ni Lucy sa sahig at aksidenteng napalakas ang pagkakahampas ng sandal sa sahig at nagkaroon ito ng gasgas. Kita mong masakit? Gusto mo bang magsugat ang paa ko, ha? Namumuro ka na, Lucy. Hindi ka lang bobo. Tanga ka pa. Anito sa dalaga at hindi nakawala sa mga mata ng sales lady ang gasgas sa sandals. Ma'am Bianca, the sandals cost 850,000 pesos po. At gasgas na po ito. Kailangan niyo po itong bayaran. Ano? 850,000? Tapos babayaran ko, hindi ko nga nasuot. Hindi ako magbabayad niyan.
Singilin mo ang babaeng may hawak niyan. Siya naman ang nakasira, hindi ba? Aniya at napatingin ang sales lady kay Lucy. Wala po akong perang pambayad dito eh. Hindi ko po ito kayang bayaran. Matapat niyang sagot dito. Hindi naman pala eh. Eh di dapat dun ka sa bangketa tumitingin at hindi dito. Palibhasa, pulubi ka. Pangmamaliit sa kanya ni Bianca. Tumayo si Lucy mula sa kanyang pagkakasalampak at inilahad ang sandal sa sales lady. Pasensya ka na pero hindi ko kayang bayaran to. Anya rito nang biglang may isang malapad na kamay ang humawak sa kaniyang bewang. I will pay for those sandals. Pero ang sandals na yan ay napakamura para sa asawa ko. Please give me your most expensive sandals and bring it to my wife. Saad ng isang tinig at napatingala si Lucy sa lalaking may hawak sa kanya. Habang si Bianca naman ay napapanganga sa kanyang narinig. Ang buong akala niya ay walang pera si Hades pero bakit ito bibili ng pinakamahal na sandals para kay Lucy? Talaga po sir? Bibilhin niyo ang pinakamahal naming sandals? Nagagalak na wika ng sales lady at hindi mawala ang ngiti sa labi nito. Yes, me and my wife will attend the party tonight at gusto kong maging maganda ang asawa ko mula ulo hanggang paa. Anya rito at nagmadali ang sales lady sa pagkilos upang kunin ang pinakamahal nilang sandals. Nang makalis ang sales lady ay kinurot ni Lucy ang tagiliran ng kaniyang asawa. Hades, wala tayong pera. Huwag ka nang bumili. Hindi rin naman niya nababagay sa akin. Awat niya rito at nginitian siya nito. You are my wife and you are beautiful, Lucy. Don't worry about the cash. Ako nang bahala. Anito sa kanya at hindi na siya nito pinayagang magsalita pa. Ikaw nang bahala sa cash? Di ba sabi wala ka ng yaman, Hades? At bakit mo pabibilhan ng mamahaling sandal si Lucy? Naiintrigang tanong ni Bianca na may halong inggit sa kanyang tinig. It's none of your business, Bianca. Bibilhin ko ang mga bagay na sa tingin ko ay karapat-dapat sa asawa ko. Anyway, Bianca, do you want one? Pangiingganyo niya rito at kay bilis na tumango si Bianca. Talaga ba? Meron din ako? Sige, gusto ko yung pinakamahal din. Makapal nitong sambit at seryoso siyang tinitigan sa mga mata ni Hades. Sure, in one condition. Isuot mo sa mga paa ni Lucy ang sandals niya. Anya rito at naiinsulto si Bianca. Mataas ang pride nito at kahit kailan ay hindi nito ibababa ang kanyang pride para sa kapatid. Dahil hindi tanggap ang hinihingi na kondisyon ay padabog na nilisan ni Bianca ang shop. Habang si Lucy at Hades naman ay mas nagkapalagay ng loob at tila ay komportable sila sa isa't isa na parang tunay na mag-asawa. Hades, paano mo pala nalaman na nandito ako? Hindi ko naman to sinabi sa'yo ah. I have ears and eyes everywhere, Lucy. Sa piling ko'y wala nang mga api sa'yo. Casual nitong sambit sabay ginagap ang kamay ni Lucy at hindi na ito binitawan pa. Sa piling ni Lucy ay naramdaman niyang pagtanggap at pagmamahal na hindi kinakailangan ng pera at muka. Kaya gagawin niyang lahat para rito. Isang mabuting tao si Lucy at masasabi niyang ito ang babaeng para sa kanya. Ngunit hindi niya batid kung pareho ba sila ng nararamdaman. Matapos mamili ay magkasamang umuwi ang dalawa ng magkahawak ang kanilang kamay. Get inside. Wika ni Hades sa asawa habang si Lucy naman ay nagtataka sa kotseng nasa harap niya. Hindi kasi ito ang kotse ni Hades nitong nakaraang mga araw. Sasakay tayo dito? Sa'yo to? Taka niyang tanong sa asawa. Yes, kaya nga sabi ko, get in diba? It's because this is my car. Saad ni Hades sa kanya. Stop asking too much, Lucy. Maintindihan mo rin ito sa tamang panahon. For now, let me treat you better. Dugtong niya rito at sumilay ang magandang ngiti sa labi ni Lucy. Keep smiling, baby. I always want to see you smile. Mas lalo kang gumaganda. Malambing nitong wika sa asawa at inalalayan itong makapasok sa loob ng kotse. Lingid sa kaalaman ng dalawa ay nakamasid sa kanila si Bianca
at punong-puno ito ng pagtataka. Why does he own that car? At kanina lang ay binili ni Hades si Lucy ng mamahaling sandals. Akala ko ba wala na siyang pera? So why? Nagtataka nitong tanong sa sarili habang ang isipan nito ay nakatuon lamang sa maaaring yaman ni Hades. Nang mawala sa kanyang paningin ng dalawa, ay agad siyang umuwi sa kanilang pamamahay upang kumprontahin ang kaniyang ina. Mom, are you sure na wala ng pera si Hades? Kanina lang bumili siya ng mamahaling sandals para kay Lucy. At hindi lang yon. He had a new car. An expensive one. Anito sa ina habang namiminto ang panghihinayang sa kaniyang katawan kung sakaling mayaman pa si Hades. I'm really sure about it, anak. Di ba nga pumunta pa dito ang Donya para sabihin ang bagay na yan? Sagot nito at padabog na napamewang si Bianca. Then, how does it happen, Mom? What if hindi talaga powerless si Hades? Kahit na pangit siya kung may pera lang siya ay pwede ko na siyang pagtiyagaan. By the way, Mom, invited ba tayo mamayang gabi sa party? Tanong nito at tinanguan siya ng kaniyang ina. Yes, at kailangan nandun tayo sa oras ng 7:00 ng gabi. Bakit mo natanong? Dahil may plano ako mamayang gabi, Mom. Saad nito sa ina. Habang sa kabilang banda naman ay abala si Lucy sa pamimili sa dress na kanyang isusuot. Binilhan siya ni Hades ng 5 damit upang pagpilian, ngunit wala siyang mapili sa mga ito. Nakapili ka na ba ng isusuot mo? Tanong nito sa kanya at bumuntong hininga si Lucy bago sumagot sa asawa. Hades, lahat ng damit ay maganda. Pero pwede bang dito na lang ako? Hindi kasi ako nababagi sa party na yon. Hindi ako mayaman at hindi ako maganda. Walang lugar ang katulad ko sa party na yon. Nababahala niyang wika sa asawa at kinabig siya nito sa bewang. Napapitlag si Lucy sa ginawa ng asawa dahil parang casual lang dito ang hawakan siya. Oo at mag-asawa sila pero hindi pa siya sanay sa ganon. Nahihiyang iniyuko ni Lucy ang kaniyang ulo upang iwasan ng maalab na mga mata ni Hades. Nakamaskara ito pero ang mga mata nito ay puno pa rin ng karisma. Hades, ang lapit mo naman. Pwede bang mag-usap lang tayo pero walang ganito? Kinakabahan niyang wika rito. Bakit? Ayaw mo ba? Nandidiri ka ba sa akin? Sa kung ano ang mukhang meron ako sa likod ng maskara na ito? Natatakot ka ba, Lucy? Natatakot ka ba sa isang pangit na kagaya ko? Panunubok nito sa dalaga at agad na napatingin si Lucy sa mga mata nito. Hindi yan totoo. At ano ang totoo? Kinagat ni Lucy ang kanyang pang-ibabang labi at tumatakbo sa kanyang isipan kung sasabihin ba niya ang kanyang nararamdaman rito. Ngunit paano niya ito sasabihin kung maging siya ay hindi niya makuhang maintindihan ang kanyang nararamdaman para rito? Tell me, Lucy, are you scared? Do you want to walk away from me? Tell me a word, Lucy, and I will set you free. Seryoso niyang tanong rito. Habang si Lucy naman ay nanatiling nakatitig sa mga mata ni Hades at maraming mga naglalaro sa kaniyang isipan. Paano niya sasabihing nais niyang lumayo rito kung sa bawat paghawak nito sa kanya ay nais niyang ipako ang sarili dito? Yumuko si Lucy at humugot ng lakas ng loob bago nagsalita. Paano ko matatakot sa iyo, Hades? Kung ikaw lamang ang bukod tanging tao ang nagparamdam sa akin na pwede akong tanggapin at irespeto. Kahit sarili kong kadugo ay hindi ko yun makuha. Sa'yo ko naramdaman ng respeto, Hades, at kailanman ay hindi ka naging masama sa akin. Hindi ko kailangan magsikap upang tanggapin mo. Iba ka, Hades. Habang si Papa, anak niya ako pero hindi niya ako kayang ipaglaban. Ang ate Bianca naman ay walang ibang tingin sa akin kundi alipin. Kaya sabihin mo sa akin, Hades, paano ako lalayo sa iyo kung sa bawat paghawak mo sa akin ay para akong napapako sa iyo? Hindi ko alam kung ano tong nararamdaman ko. Pero isa lang ang malinaw sa akin, Hades. Gusto kong manatili sa tabi mo. Gusto kong manatili sa bahay na ito kasama ka. Hanggang sa hindi mo na ako kailangan. Hanggang sa maibigay ko ang nais mong anak.
Emosyonal niyang sambit rito dahil sa kalaliman ng kanyang puso ay nais niyang manatili sa tabi ng kanyang asawa sa habang buhay. Hinapuhap niya ang maskara nito na animoy gusto niyang makita ang mukha nito sa likod ng maskara. Dahil sa kanyang mga sinasabi ay pinulupot ni Hades ang kanyang dalawang kamay sa bewang ng asawa. Lucy, paano kung hindi na darating ang araw na palalayain kita? Paano kung gusto kong manatili ka sa buhay ko? Paano kung gusto kitang maging asawa sa habang buhay? Paano kung gusto ko ay ikaw? Saad ni Hades at hindi nakasagot si Lucy. Ang puso niya ay puno ng saya at galak nang marinig ang mga katagang yon mula sa bibig nito. Hades, sanay akong manatili sa tabi ng iba dahil kailangan lang nila ako. Huwag mo sana akong pasayahin ng panandalian. Ngayon pa lang ay sinasabi ko sa iyo na nandito lang ako sa tabi mo hanggat kailangan mo pa ako at malaya akong aalis kung ayaw mo na sa akin, kung tapos ka na sa akin. Aniya at may kunting mga luha ang namumuo sa kaniyang mga mata. Hinawakan ni Hades ang mukha ng kanyang asawa at ikinulong ito sa dalawang malapad niyang mga palad. Hades, huwag mo akong dalhin sa isang palasyong may kalungkutan sa dulo dahil baka hindi ko kayanin. Sapat na sa akin ang kailanganin lang ako ng iba. Dugtong niyang may pait sa kanyang damdamin. Lucy, ikaw ang bukod tanging babaeng nagparamdam sa akin na pwede akong mahalin. Ano man ang mukha ko, ano man ang estado ko. Hindi ko sinasabi to dahil kailangan lang kita. Sinasabi ko to sa iyo dahil mahal kita. At ang babaeng kagaya mo ay ang ayaw kong mawala sa akin. Naibigay ko ang lahat noon sa maling tao. At ibibigay ko ulit ang lahat ng yun sa tamang tao, Lucy. At ikaw yun. Maari bang hinihiling ko? Pwede ko bang angkinin ng puso mo? Pwede ko bang maging buhay ang babaeng kagaya mo? Malambing at masuyo nitong sambita at mahigpit na yakap ang ginawad nito kay Hades. Labis na masaya ang puso ni Lucy dahil bukod sa kanyang ina, ay si Hades pa lang ang ikalawang taong tumanggap sa kanya. Mahigpit din siyang niyakap ng kanyang asawa at tumingala siya rito. Kasunod nun ay ang pagtama ng kanilang mga mata at paglapat ng kanilang mga labi sa isa't isa. Ang halik ng bawat isa ay naging malalim at mapaniil hanggang sa nakadama sila ng init ng kanilang mga katawan. Huli na, nang mamalayan ni Lucy na nakapasok na pala ang isang kamay nito sa kaniyang maselang parte at naghatid ito ng kakaibang sensasyon sa kaniyang katawan. Si Hades pa lang ang unang lalaki sa buhay niya at bawat galaw ng kamay nito ay may kakaibang sensasyong dala hanggang sa nagpatangay na lang siya sa bugso ng laman. Dahan-dahang tinanggal ni Hades ang kaniyang sariling damit at bumalandra sa mga mata ni Lucy ang maganda nitong katawan. Hinimas niyang makisig nitong dibdib at naglakbay ang kaniyang mga kamay sa maskara ng asawa. Hades, nakita mo ng lahat sa akin ngunit hindi ko pa nakikita ang lahat sa'yo. Bago ko tuluyang ibigay ang sarili ko sa'yo, pwede bang ipakita mo sa akin ang mukha ng asawa ko? Pakiusap niya rito at nais niyang tanggalin ang maskarang nakabalot sa mukha nito. Do you really want to see my face, Lucy? Kapag nakita mo ba ang mukha ko at kapangitan ko, ay mamahalin mo pa rin ba ako? Minahal kitang hindi ko nakikita ang mukha mo, Hades. At mamahalin kita. Ano pa mang itsura mo. Ang akin lang ay gusto kong makita ang itsura ng asawa ko. Ang itsura ng taong minamahal ko. Anya rito at hinalikan siya ni Hades sa noo. Kasunod nun ay dahan-dahan niyang tinanggal ang maskara sa kaniyang muka. Nang matanggal ang maskara ay nanlaki ang mata ni Lucy sa kaniyang nakita. Hindi siya makapaniwala ng matunghayan ang itsura nito. Ni konting bakas ng sunog sa mukha nito ay wala siyang mahagilap. Ang nilalait at hinahamak ng mga taong pangit ay may likas na kagapuhan. Hinaplos-haplos niya ang mukha nito at dinama ang balat sa itsura nito. Bakit mo ito nilihim sa lahat? Bakit ka nagpanggap? To find true love, Lucy. To find you.
to find a wife for me. Babaeng kaya kong tanggapin sa pinakapangit kong mundo, Lucy. I used to be loved by everyone dahil mayaman ako. Dahil meron akong mukha na ganito. Everyone likes me because I'm handsome and rich. Pero nung nagpanggap akong wala ng lahat sa akin ay halos wala na ring rumirespeto at nagmamahal sa akin. But there you are, Lucy. Pinakita mo sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal. Pangit man o hindi ay karapat dapat na mahalin at respetuhin. Lucy, mahal kita. At wala nang ibang babae para sa akin kundi ikaw lamang. Seryoso? At puno ng damdamin nitong sambit at muling siniil ng maalab na halik ang labi nito. Ang gabi ng dalawa ay naging mainit at masaya, kapiling ang isa't isa. Dahil sa nangyari ay naging late ang dalawa sa naturang party ngunit sinika pa rin nilang makarating sa party na yon. Kararating pa lang ng dalawa ay agad silang umagaw ng atensyon. Halos lahat ng bibig ng mga kababaihan ay namilog ng muling nasilayan ang gwapong mukha ni Hades, habang ang ibang kalalakihan naman ay napapatingin kay Lucy sa taglay nitong ganda. Habang si Bianca naman ay nagtataka kung sino ang pinagtitinginan ng mga tao at nagpa siya siyang makiusyoso. Laking gulat niya nang makita ang mukha ng kanyang dating nobyo. Walang galos at walang bakas ng kapangitan. Hades, hindi ba't nakakahiya? Bakit parang pinagtitinginan tayo ng lahat? Nahihiyang sambit ni Lucy sa asawa. Huwag kang mangamba, Lucy. You stole this night from everyone, so keep smiling. Anito sa kanya at hinigpitan pa nito ang pagkakahawak sa kamay ng asawa. Sa gitna ng party ay walang ibang tinignan ang mga tao kundi si Hades lamang at si Lucy. Habang si Bianca ay inis na inis sa kaniyang kapatid. Humanda ka sa akin, Lucy. Aagawin ko mula sa iyo si Hades. Akin siya. Akin siya, Lucy. Akin! Nagngingit-ngit na sambit ni Bianca at may naguumapaw na galit sa kaniyang kapatid. Nang makita ni Bianca na umalis na ang huling kausap ng mag-asawa, ay nilapitan niya si Hades. Tinulak niya ng bahagya si Lucy at malanding hinawakan ang necktie ng lalaki. Sabay hinalikan nito sa labi at nagpapakadisperada ito. What the hell are you doing, Bianca? Galit na sambit ni Hades at marahang inilayo mula sa kanya ang dalaga. Sabay ginagap ang kamay ni Lucy. Hades, nandito na ako oh. Bumabalik sa'yo. Ayaw mo pa? Hamak namang mas nababagay ako para sa'yo kaysa sa babaeng yan. Come on. I'm sorry sa biglaan kong pag-iwan sa'yo noon. Nabigla lang ako sa mga nangyari. But believe me, Hades, I still love you. Makapal nitong sambit sa harapan ng lalaki. You still love me? Talaga ba? Mahal mo ba ako? O mahal mo lang kung anong meron ako? Bianca, it's not you who I want. At sinong gusto mo? Ang babaeng yan? Binayaran lang yan ng mama ko para pakasalan ka. Siwalat nito sa lalaki. Alam ko, pero hindi kasali sa bayad niyo ang mahalin ako at tanggapin ako. For all I thought ay ikaw ang babaeng mananatili sa tabi ko, Bianca. Pero hindi pala. Palabas lang ang lahat, Bianca. I didn't lose anything. Gusto ko lang sanang subukin ang mga kataga mo para sa akin noon. And luckily, I see your true color. I owe you, Bianca. I owe you a lot. So thank you for leaving me so early. And foremost, thank you for giving Lucy to me. Because of you, ay nakita kong babaeng para sa akin ng walang bahid na kasakiman. Aniya rito at tumaas ang isang kilay ni Bianca. Nagsisisi siya na iniwan niya si Hades. Ang yaman at posisyon ni Lucy ay sa kanya dapat. Ganon? Walang silbi naman yung pinili mo. Ang babaeng yan ay anak ng kabit. Anak ng babaeng gold digger. Siwalat nito sa lahat at nais niyang ipahiya ang kapatid sa lahat ng tao. Bianca, that's enough. Isang malakas na boses ang sumuway kay Bianca at ito ay ang kanilang ama ni Lucy. And why should I shut up, Papa? Ayaw mo bang malaman ng marami na ang asawa ng mahal ko ay anak mo sa kabit mo? Na isa siyang bunga ng pagtataksil at kalandian. Desperada nitong wika at nais nitong marinig ng lahat kung saan nagmula si Lucy. I said enough. Hindi bunga ng kamalian ng kapatid mo.
Bianca, let's go. Umuwi na tayo. Istriktong wika ng Don sa kaniyang anak at pwersahan itong kinaladkad palabas ng party. Habang si Hades naman ay binalingan ng atensyon ang kaniyang asawa. Don't cry, Lucy. Come here. Let's get out of here. I should not bring you here. Aniya sa asawa at mahigpit na hinawakan ito sa kamay palabas ng party. Habang sa kabilang banda naman ay panay pa rin ang pag-aamok ni Bianca hanggang sa makauwi sila sa kanilang pamamahay. Bitawan mo nga ako, Papa! Ako tong anak mo sa tunay mong pamilya pero dun ka kumakampi sa anak mo sa labas? Sa anak mo sa kabit mo? Don't tell me na mas pipiliin mo si Lucy over me. Maldita niyang wika sa ama. Wala akong pinipili sa inyong dalawa, Bianca. That's not true. Mas mahal mo siya kaysa sa akin. Kaya kinlaladkad mo ako palabas ng party dahil obviously, siyang pinipili mo kaysa sa akin. It's because anak ko siya, Bianca. And you are not my real daughter. Siwalat nito sa anak na siyang ikinagulat nito. What? No, that can't be, Papa. That can't be. Lucy is the only daughter that I have, Bianca. Habang ikaw, you are not my daughter. Anak ka ng mama mo sa ibang lalaki. But in order to keep our name clean and respected, I keep this secret, anak. I accepted you and love you like my real daughter. But you are doing too much, Bianca. Sumusobra ka na. Saad nito sa anak at bawat katagang binibitawan ng Don ay hindi nakayanan ni Bianca. Nag-walkout ito at nagkulong sa kaniyang kwarto at wala itong pinagsisisihan sa lahat ng kaniyang ginawa. Bagkus ay mas lalong uminit ang kanyang ulo para kay Lucy. Para sa kanya ay inagaw na lahat ni Lucy ang kung ano man ang dapat ay kanya. Sanhi ng kamalditahan ay lumaya si Bianca na walang ibang dala kundi ang kaniyang sarili. Hanggang sa napadpad siya sa isang hasyenda sa pamamahala ng mga gerero. Kinabukasan ay maagang umalis si Lucy upang bisitahin ang kanyang ina na nakoma sa ospital. Ngunit laking gulat niya nang mapagtanto na wala na ang kanyang ina sa ospital na yon at bayad na rin ang lahat ng bill niya sa ospital. Nurse, pwede bang malaman kung saan dinala ang nanay ko at kung sino nagbayad sa mga bayarin ko? Ma'am, si Hades Montenegro po ang nagbayad ng mga bayarin niyo at ang ina mo ay inilipat sa Montenegro Hospital. Anito sa kaniya at doon niya napagtanto na ang asawa pala niya ang nasa likod ng lahat. Dahil doon ay dali-dali siyang umuwi sa kanilang bahay upang makita ang kaniyang asawa. Nang makita niya ito ay mabilis niya itong niyakap ng sobrang higpit. Are you happy? Malambing na tanong nito sa kaniya at mabilis niya itong tinanguan. Masaya, sobrang saya, Hades. Sobra-sobra ng ginagawa mo para sa akin. Ani rito at inilingan ito ng kaniyang asawa. Walang sobra para sa asawa ko, Lucy. I will give everything I can para lang sumaya ka. Anya rito at masuyo itong hinalikan sa noo. Lucy, alam kong ang kasal natin noon ay may ibang dahilan kung bakit yun nangyari. Ang kasalan na iyon ay puno ng pangahamak ng ibang tao sa ating dalawa. Now, I want to marry you for the second time. Pumapayag ka ba, Lucy? Masuyo nitong tanong sa asawa at hindi nagdalawang isip si Lucy na tanggapin ito. Agad na idinaos ang kasal ng dalawa sa ibang bansa na dinaluhan ng mahalagang tao sa kanilang buhay. Matapos ng kasal ay agad na nag-honeymoon ang dalawa. Kasalukuyang kapwa hubot-hubad sila habang si Hades ay nakapaibabaw sa kaniyang asawa. Ang tangkad at laking tao ni Hades at hindi maiwasan ni Lucy ang magreklamo. Hades, ang bigat mo. Pwede bang umalis ka muna sa ibabaw ko? Anito sa asawa at pilyo itong ngumiti. Ngayon ka pa nagreklamo. Kagabi nga ay halos isang gabi akong nasa ibabaw mo. Pero hindi ka nabibigatan sa akin. May kabuluhan itong wika sa kaniya sabay pabagsak na humiga sa kama. Napanguso na lang si Lucy sa mga binanggit nito at bahagyang napatawa si Hades. Don't pout your lips or I kiss you more. Banta nito sa asawa, sabay binuhat ito pasakay sa kaniyang ibabaw.
Sleep on top of me, baby. That way I can behave myself. Saad nito at mahigpit na niyakap ang asawa at sabay silang nahulog sa pagkaidlip. Hindi nagtagal sa pagsasama ng dalawa ay agad na nagbunga ng isang sanggol na lalaki at pinangalanan nila itong Zeref. Sa mahabang pagkakoma ay nagising na rin ang ina ni Lucy. Ang maikasal kay Hades ay maituturing ni Lucy na isang malaking regalo at pinakamagandang blessing na nangyari sa buhay niya. Ang magkaroon ng pamilya kasama ito ay higit niyang ipinagpapasalamat sa Diyos. Wakas!